Nang makita ni Calista ang araw kung ilang buwan ng buntis si Celeste, ay biglang may bumikik sa kanyang lalamunan. 6 weeks, ito ang mga araw na wala si Vincent dahil nasa ibang bansa ito para raw sa negosyo nito, pero ang totoo ay abala to sa pakikipaglampungan sa ibang babae. Nang mga araw na yon ay lagi pa siyang tinatawagan ni Vincent para kamustahin, para tanungin kung nakakain na ba siya at nananabik na raw ito sa kanya. Ha, all lies. Bigla-bigla'y ramdam na naman niya na tila hinahalukay ang sikmura niya, pero hindi niya ipinakita kay Celeste na naapektuhan siya. She was a fool for believing Vincent's words. A hypocritical image of Vincent appeared in her mind and she felt disgusted. Pero panandalian lang ang pagdaan ng sama ng loob na yon dahil kalmado pa rin niyang tinignan si Celeste. Congratulations kung ganun. I am hoping you will get a girl like you wish for. Kalmadong wika niya na tila ba hindi naapektuhan sa pinagbubuntis nito. Well, she doesn't really care dahil may sarili siyang sinapupunan na dapat intindihin. Calista, ang anak ko lang ang kikilalanin ni Vincent at kung may bata man dyan sa tiyan mo, ay lalaki ang isang bastarda. Hindi ka ba maawa sa kanya? Sa tingin mo isang bastardang anak ay dapat pang buhayin? Napatawa si Calista sa galit. How could this woman be despicable? Bakit ang dali para dito na sabihin o ang pumatay ng bata? Ang bata sa sinapupunan niya ay wala pang kamuang-muang at gusto na nitong ipapatay? Celeste, pinihit niyang katawan upang humarap dito sa kamay-babala ang boses na nagsalita. Magiging dalawa ng anak ninyo ni Vincent pero hanggang ngayon hindi ka pa rin niya pinapakasalan. Hindi ba at yun ang mas nakakaawa? Calista, malakas na sigaw nito pero wala nang ibang masabi. Nagpapadyak ang paa na iniwan siya nito at naunang lumabas ng banyo. Samantalang si Calista ay bumalik sa lababo at muling sumuka dahil muli na namang hinalukay ang sikmura niya. Pagkatapos maghilamos at tuyin ang mukha ay kagad din siyang lumabas ng banyo. Matapos ang ilang beses na pagsusuka na puro naman laway pakiramdam niya ay wala nang laman ang sikmura niya. Gusto niyang bumalik sa pagkain kahit pakaharap niya ang may bipolar na si Celeste. Pagkalabas niya ng banyo ay isang malamig na boses ang sumalubong sa kanya. Sino? Langhap na langhap niyang amoy ng sigarilyo sa hininga nito. Mukhang lumalabis na naman ang paninigarilyo ng lalaking ito. Hindi ba nito alam na masama sa katawan ng labis na sigarilyo? Dere-derechong paglalakad niya pero nang marinig nitong nagsalita ay huminto siya. Mr. Alcaraz, ako ho ba ang kinakausap niyo? Tinuro niya sarilit na kunwari hindi alam na siya ang kinakausap para iwasan sana to. May iba pa bang tao dito? Bukod sa ating dalawa, Miss Sargente? Malamig ang boses na tanong nito habang hindi inaalis ang matiim na tingin sa kanya. Pinakalma ni Calista ang sarili at wala ding emosyong tinanong ang tanong nito kanina. Bakit tinatanong mo ko sino? Pasensya na pero hindi ko kayo maintindihan, Mr. Alcaraz. Magkukunwari ka pa. Mahinang napatawa si Calista. Pero hindi dapat malaman ni Vincent na buntis siya. Mr. Alcaraz, iniisip mo rin ba na buntis ako katulad ng iniisip ng nanay ng anak ninyo? Hindi siya sinagot ni Vincent pero nanatiling matalim itong mata na nakatingin sa kanya. Mr. Alcaraz, ibig mo bang ipahiwatig ay magaling kang mag-shoot? Isang putok buo ka agad. Napaismid na tanong niya dahil ang totoo ay naalala na naman niya na buntis si Celeste. Kung totoo man ang sinasabi ng babaeng yun. Miss Sargente, may iba ka ng asawa, hindi ba? Tama lang ba na sumama ka pa sa ibang lalaki? Naglakas si Calista at nilampasan ito nang hindi ito sinasagot. Why does everyone think that she is a flirt? Flirting with a lot of men. Paano kung putulan niya kaya ng dilang mga to? Nilingon niya si Vincent sa nakangising nagsalita. I can't help it, Mr. Alcaraz. Your ex-wife is gorgeous. Kaya habulin ng kalalakihan. Nakita niyang pagdilim ng mukha ni Vincent pero nangingiti niya itong iniwan. Ilang metro ng layo niya dito nang muli niya itong nilingon siya malakas na nagsalita. Mr. Alcaraz, you should smoke less. Nakakabawas pogi yon. Aren't you afraid that your ex-wife won't like you anymore because of your smoking habit? Nakita niya kung paano dumilim ang mukha ni Vincent pero hindi ito pinansin ni Calista na masigurong nakalayo na siya dito ay naglahong kanyang itit naging seryoso. Why do you keep looking at me like you want me, Vincent? May iba ka na. Celeste is even pregnant with her other child. Stop bothering me and don't fucking play with my feelings. Maras na bumuga ng hangin si Calista upang pakalmay ng sarili bago pumasok sa private room kung saan ang mesa na kinuha nila. Naghihintay na sa kanya si Delphine na may halong pagtataka
May isa lang ito sa mesa at kahit na ang mag-inang Celeste at Santino ay wala rin. Are you okay, Kali? Bakit ang tagal mo sa banyo? May nararamdaman ka ba? Umiling si Kalista at kumuha ng pagkain na in-order niya. Ang ibang pagkain na alam niyang si Celeste nag-order hindi niya pinakialaman. Samantalang naiwan na si Vincent ay mabilis at tinungo ang banyo nang panlalakas sa kang pakete ng sigarilyong nasa bulsa ay tinapon sa basurahan. Shit! Why am I listening to that girl? May asawa na yon. What am I even hoping for? Kinuha niya ang phone sa bulsa at tinawagan si Julius. Check if Kalista has visited any OB-GYN clinic for hospital recently. Kapag may nahanap ka, ipagbigay alam mo kaagad sa akin. Halos tapos na sa pagkain si Kalista nang bumalik si Celeste kasamang anak nito. Dahil may kliyente na tumawag kay Delphine, ay umalis din to para sagutin ang tawag sa labas. Walang nagawa si Kalista kung hindi tapusin ang pagkain. Kaharap si Celeste na katulad niya, hindi rin siya pinansin. May isang upuan na nakapagitan sa kanila ni Santino kaya malapit lang sa kanya ang bata. Pabilog ang mesa kaya kung bumalik si Vincent, ay magkakaharap sila nito. Tapos nang subuan ni Celeste si Santino na biglang may waiter na pumasok sa private room na may tulak-tulak na food tray. Lumapit to sa gilid niya at kinuha ang soup kettle upang dagdagan ng sabaw na halos paubos na. Habang nagsasalin to ng sabaw, ang waiter ay abala naman si Kalista sa pakikipagpalitan ng mensahe kay Thor. Si Kalista kaya hindi niya napansin ang makahulugang tinginan ni Celeste at ng waiter. Nang umangat ng tingin si Kalista ay sakto namang nakita niyang kamay ng waiter na bahagyang niliko ang kamay kaya nabuhos ang sabaw sa mesa. Mabilis na tumayo si Kalista dahil ang mainit na sabaw ay tumalamsik sa mukha ni Santino. Stop! Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng waiter pero hindi ito tumigil kaya inagaw ni Kalista ang soup kettle dito. Hindi niya pansin ang init sa palad basta makuha niya lang ang soup kettle sa waiter. Nilapag niya yun sa mesa at binalingan ng waiter na matalim niyang tinitigan. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, tumayo ka dyan at wag na wag mong susubukang tumakas. Babala niya. Sa talas ng mata niya sa talim ng boses niya hindi nakahumang waiter at natuod sa kinatatayuan. Kalista, anong ginagawa mo? Bakit gusto mong saktan ang anak ko? Malakas sa sigaw sa kanya ni Celeste. Pero hindi ito pinansin ni Kalista dahil nilapitan niyang bata na malakas na umiiyak dahil sa natapon nito ng sabaw. Hindi pa siya nakakalapit nang bigla siyang tinulak ni Celeste. Kung hindi kagad siya nakahawak sa gilid ng mesa ay mawawalan siya ng balanse. Biglang bumuhos ang luha ni Celeste at lumampas ang tingin nito sa likuran ni Kalista. Napangisi siya. Sa inaakto pa lang ito ng babae ay alam na niyang binabalak nitong nangyari kay Santino. Hindi niya lang akalain na pati anak nitong walang kamuang-muwang ay gagamitin ito para lang siraan siya. Napupuno na talaga siya sa pag-uugali ng babaeng ito. Nang lingunin niya kung sinong tinitignan nito ay hindi na siya nagulat nang makitang si Vincent na nakatayo sa pinto't madilim ang mukhang nakatingin sa kanila. Ano nangyayari? Tinuro niya si Celeste. Siya, binuhusan niya ng mainit na sabaw si Santino. Mahinang napatawa si Kalista. Hindi ba dapat unahin mong dalahin sa ospital ang anak mo? Look at him crying. But you didn't go and comfort him. Inuna mo pang magsabi ng kasinungalingan? Matalas ang salitang binitaw ni Kalista. Sa ginagawang to ni Celeste ay napapatunayan lalo ni Kalista kung gaano kademonyita ang pag-uugali ng babae. Walang hangganan ng kasamaan ng babaeng ito. Hindi lang si Vincent ang bumalik sa loob kundi pati na rin si Delphine. Nagtawag na ako ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. May pagmamadali sa boses ni Kalista pero imbis na pakingganin nilampasan siya ni Vincent at mabilis sa kinarga si Santino sa kadali-daling lumabas at hindi siya pinansin. Samantalang si Celeste ay nilingon siya sa kanginisihan bago to sumunod kay Vincent. Tahimik na napaismit si Kalista. Ang akala ba nito'y nakikipagkompetensya kay Vincent? Marahas siyang bumuga ng maras na buntong hininga upang tanggalin ang pait sa lalamunan. Nasaktan siya sa pambabaliwala nito pero ininda niya yon. Kalista, are you okay? Lumapit sa kanya si Delphine at nag-aalalang boses na nagtatanong. I'm okay. Walang ganang sagot niya. Nilingon niya ang waiter na nakatayo sa isang sulok. Let's go to the hospital. Dalhin mo siya. Tinuro niya ang waiter sa katumalikod at naunang lumabas. Nang makarating sila sa ospital na pinagdalhan kay Santino, ay naabutan nila sina Vincent at Celeste na nag-aabang sa labas ng emergency room. Nang makita siya ni Celeste, ay kagad siya nitong dinuro. Kalista, hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo sa amin ni Vincent at pati ang anak ko dinadamay mo? Imbis na sumagot, tinulak ni Kalista ang waiter sa harapan niya upang ito ang humarap kay Celeste. Bakit hindi siyang tanungin mo? Hindi ba siyang kakontsaba mo? Habang nasasakyan ay kinastigo na ni Kalista ang waiter. Hindi ito nagsalita pero nang tinapalan to ni Delphine ng pera
ay agad nitong inamin ang kasalanan pero ang sabi nito ay walang may nagutos dito at hindi nito sinasadyang tapunan ng mainit na sabaw si Santino. Hindi naniwala dito si Calista dahil alam niya na nagsisinungaling ito. Kitang-kita niya kung paano nito sinadya ang pagbuhos ng sabaw sa mesa upang matalsikan ng bata. Alam niyang kakuntsaba ito ni Celeste para sirain na naman siya. Pero sino siya para basta-basta na lang susuko? Huwag kang mandamin ng tao na walang kasalanan, Calista. Kitang-kita ng dalawang mata ko na gusto mong saktan ng anak ko. Matalim ang matang hinuli niyang tingin ng waiter. Yumuko ito dahil hindi kayang salubungin ang tingin niya. Magsalita ka. Malamig pa sa yelo na utos niya. Ilang segundo siyang naghintay na magsalita ito pero nanatili itong tahimik. Sa tingin ba nito'y pakakawalan niya ito dahil nanatili itong tahimik? Magkukusa ka bang magsalita? O gusto mong putulin ko isa-isang daliri mo bago ka magsalita? Why are you threatening him? Dahil ayaw niya magsalita. Biglang sabad ni Celeste. May panik sa mukha nito dahil nakitang waiter na nanginginig sa banta ni Calista. Alam kong nasa ospital ang iyong ina at kailangang operahan. Kaya ba tumanggap ka ng bayad sa babaeng ito? Para may pampa-opera ka? Tinuro niya sa Celeste. I'll give you 3 seconds to confess the truth. Alam mo may iba pang dahilan kung paano ko malalaman ng totoo. I can also tell your girlfriend that you are colluding with a woman to do crimes. Hindi ba't mahal na mahal mong girlfriend mo na anak ng isang pulis? Habang nasa sakyan, inimbestigahan na ni Calista ang waiter. Gamit ang database ng CSS. Dahil malalim ang access niya doon, ikaagad siyang nakakuha ng impormasyon. Wag! Bulalas ng lalaki, nagangato ng tingin at tumingin sa kanya. Kasalanan kong nangyari sa bata. Ayaw ko sanang gawin yun pero kailangan ko ng malaking halaga ng pera. Kaya pumayag ako sa alok niya. Tinuro din ito si Celeste na biglang natulala sa pag-amin ng lalaki. Alam ni Calista na sa harap ni Vincent ay santa si Celeste. Kaya naman ang inakusahan ito ng waiter ay kagatong umiyak. Anong pinagsasabi mo? Wala akong ginagawa. Hindi kita inutusan. Anong klaseng nanay ang gagawa ng masamang anak dahil sa pansarili nilang interes? Hindi pa ba sapat sa'yo na saktan si Santino at pati ako dinadami mo, Calista? Shut up, Calista glared at Celeste. Shut your mouth before I pull out your tongue and cut it. Dahil katabi niya sa Celeste, silang dalawang nakarinig na huli niyang sinabi. Vincent, bumaling to kay Vincent. Vincent's expression remained cold as he stared at her. Sumama ka sa akin. Dinala siya ni Vincent sa fire exit at pagkasara ng pinto ay kagatong kinumpronta ni Calista. What? Bakit mo ko dinala dito? Naniniwala ka rin ba sa babaeng yun? Na ako ang may gawa kaya napaso si Santino? Walang emosyon na tanong ni Calista. Sumandal siya sa pader sa tabi ng maliit na bintana at tumingin sa labas. It was raining. Tila sumasabay ang ulan sa kanyang emosyon. Hindi niya alam kung kailan siya magtitiis ng ganito. Gusto niya lang makalayo sa lalaking ito, pero bakit lagi silang pinagtatagpo? Kapag nakaanak na siya, ay sisiguraduhin niya hindi niya na ito makikita at hindi na ito malalaman na nagkaanak sila. Nakita niyang kinapkap ni Vincent lahat ng bulsa nito, pero wala itong nahanap. Feel like smoking again, she asked. Brows raised high. Nang magsalita siya, tila biglang naalala ni Vincent na tinapon ito lahat ng sigarilyo na dala dahil sa pinagsabihan to ni Calista. Lumapit sa kinatatayuan niya si Vincent at biglang kinuha ang kanyang kamay saka in-inspection ng kanyang palad. It was red, with blisters, slowly developing. Sa init ng soup kettle na hawak niya kanina ay imposibleng hindi siya mapaso. Tinangka ni Calista na agawin ang palad sa pagkakahawak nito pero mahigpit ang hawak ni Vincent. Mula sa bulsa ng suot nitong jacket ay may kinuha ito doon. You're injured. Nakamaang lang si Calista habang nakatingin sa lalaki at hinayaan itong pahiran ng ointment ang palad niya. Why are you not asking if I did harm Santino? Calista asked carefully. Her eyes darted all over the place but avoided Vincent's. Ramdam niyang sensasyon ng daliri nito habang napapahid ng ointment at hindi niya mapigilang maging emotional. Why is this man giving her ideas again? Why is he being good to her? Dahil sa naisip ay malakas niyang hinugod ng kamay at nagtagumpay siya na mabawi ang palad. Did you? Sinaktan mo nga ba si Santino? Sinadya mong buhusan ng mainit na sabaw ang bata. Vincent heaved a sigh. He felt exhausted. Calista, did you really think that I would not believe you? Matimitong tumitik sa kanya at nagsalubong ang mga mata nila. Iniwas ni Calista ang tingin pero hinawakan ni Vincent ng kanyang baba, saka pinihit ang muka at muling nagkasalubong ang mata nila. Answer me, Calista. Hindi ka naniniwala na naniniwala ako sa'yo na wala kang ginawang masama? Vincent finished putting the ointment and Calista felt the cooling sensation and she couldn't feel the pain. So do you believe me? Simple answer. Namayaning matagal na katahimikan sa dalawa.
Miss Sargente, may iba ka ng asawa, hindi ba dapat at hinuhubad mo ng singsing na bigay ko? Nagangat ng tingin si Kalista, wala sa pagkakatingin sa kanyang daliri. Ang totoo ay hindi niya napansin na nilalaro pala niyang singsing sa kanyang daliri. Gusto ko ring hubarin pero hindi ko magawa. Hindi ba't sabi mo ay may special na langis na nakakapagpatanggal dito? Kung gusto mo itong hubarin at ibigay sa bago mong asawa, ibigay mo sa akin. Leave here. Pwede ko nang umalis, ako nang bahala dito. Hindi na siya pinatapos ni Vincent ng pagsasalita at agad tong sumabad bago siya tinalikuran. Hindi na rin nagdalawang isip si Kalista at sinunod ang sinabi nito. Lumabas siya ng ospital habang kinokontak si Thor. Pagkatapos ni itong tawagan habang naghihintay kay Thor sa pick-up point ay sinubukan niyang ihak ang CCTV ng restaurant. Nakinainan nila at nagtagumpay siya na ma-retrieve ang video na ginawa ng waiter. Hindi lang yon, nakita niya rin kung paano nag-usap sina Celeste at ang waiter bago to pumasok sa private room na kinuha nila. Matapos yung i-download ay pinasa niya kay Frederick. Bago nito ay tinawagan siya ni Frederick at pinagalitan dahil nalaman nito kung anong nangyari sa pamangkin nito. Papunta nito sa ospital at gusto siyang kausapin pero hindi siya nagpakita ng interes. She is tired at gusto niya nang umuwi na lang. Total ay oras na rin naman ng uwian sa opisina. Pagkatapos isa ng video na nakuha ay pinadala niya ito ng mensahe. May audio ang CCTV footage at baliw na si Frederick kung naniniwala pa ito sa kapatid nito. Mr. Harrington, this is the evidence I gathered to clear my name and it is not my fault, but your sister's. Sa susunod, bago ka mambintang, siguraduhin mo muna kung anong tama. Isa pa, mas mabuting kilalanin mo kung anong tunay na ugali ng kapatid mo. Wala nang pakialam si Kalista kung patatalsikin siya ni Frederick sa trabaho. Maghahanap na lang siya ng ibang paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Samantala, kakarating lang ni Frederick sa ospital na matanggap niyang pinadalang video ni Kalista. Tumayo siya sa isang tabit pinanood iyon. Nalaki ang mata niya sa nakita at halos hindi makapaniwala. Ang iniisip niya edited ang video pero para ring hindi. Dali-dali siyang pumunta kung nasaan ang kapatid at nang makarating ikagad na pinakita dito ang video. Kahit ang waiter na nandun pa rin hindi makapaniwala siya nakita. Is this true, Celeste? Celeste's face was filled with horror. Sa takot ay namumutla ng mukha nito. Gusto nitong lumapit kay Vincent pero umiwas ang lalaki. Celeste, how could you do this to your son? Hindi lubos may isip ni Frederick na magagawa to ni Celeste sa sarili nitong anak. All this while, he knew Celeste as a kind and innocent, kaya hindi siya makapaniwala na kaya nitong gumawa ng masama. Hindi lang dahil sa video kaya lumakas ang paniniwala niya na si Celeste ang may kagagawan kaya may nangyari kay Santino dahil biglang lumuhod sa harapan niyang waiter na nakayuko ang ulo at hindi kayang humarap sa kanya. Mr. Harrington, patawad po pero totoo pong sinasabi ni Miss Kalista kanina. At kahit pong video na ipinakita niyo totoo. Bawat salita ng waiter ay parang pana na ilang beses tumama sa puso ni Frederick. Mula pagkabata ay minahal at inalagaan niya si Celeste. Kaya nagagalit siya kapag may ibang taong nananakit dito. Pero hindi niya akalain na sa nalaman ngayon ay bigla yung magbabago. Nang marinig ni Vincent ang sinabi ng waiter, ikagad siyang tumalikod at tumakbo palabas. Sinundan niya si Kalista. Malapit na siya sa entrance ng hospital nang tinawagan siya ni Julius. Kinuha niya ang phone sa bulsa at hindi tumigil sa malalaking paghakbang. Yes, Julius. Anong balita? Boss, positive. May binisita nga na OB-GYN clinic si Miss Kalista.